Ninakaw ang buhay ko habang nanginginig ako sa bangketa sa gitna ng bagyo, nakangiting tinatanggap ng sarili kong ina at kapatid ang parangal na para sa akin. Salot ka sa pamilya, huwag ka nang babalik. Ang malupit nilang sumpa. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Babangon ako mula sa putikan at babawiin ang aking pangalan. Handa na ba silang harapin ang galit ng inosenteng ginawa nilang demonyo? Para sa anak kong nagpaligaw ng landas, nagnakaw ng pondo ng eskwelahan, at sumama sa isang lalaking walang kinabukasan, sana ay patawarin ka ng Diyos sa ginawa mong pagwasak sa aming pamilya. Ang malulupit na salitang iyon ay nagmula sa isang malaking telebisyon sa labas ng isang marangyang hotel sa Maynila, kung saan masigabong pinalakpakan ng mga mayayamang panauhin si Doña Caridad Almazan. Nakasuot ang matanda ng kumikinang na asul na kasuotan, patuloy na nagpupunas ng pekeng luha habang tinatanggap ang malaking donasyon para sa isang kawanggawa na ginagamit lamang nila upang magmukhang biktima. Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng walang awang buhos ng bagyo, nakaupo sa malamig na semento, ang taong tinutukoy ng kanyang malagim na talumpati. Walang kasamang lalaki at walang dalang ninakaw na yaman, si Severa Almazan o Vera, tulad ng pilit na ipinapaniwala ng kanyang pamilya sa buong mundo. Ang tanging hawak niya ay 3 luma at basang aklat pambata na nakuha niya mula sa mga itinapon sa basurahan. Pilit niyang pinupunasan ang putik sa pabalat ng mga ito gamit ang laylayan ng kanyang nangingitim at punit na blusa. Sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan sa tindi ng lamig, pilit niyang binibigyan ng isang mainit na ngiti ang 3 batang kalye na nakasilong kasama niya sa makipot na bangketa. Sinimulan niyang bigkasin ang mga salita mula sa aklat gamit ang kanyang tinig na malambot at puno ng pag-asa. Tila isang mahigpit na yakap sa gitna ng unos. Nais niyang iparamdam sa mga musmos na ito na ang mga pahinang nabasa ng ulan ay may kwento pa rin kayang magbigay ng liwanag. Ngunit ang maikling sandali ng kapayapaan ay nabasag ng tumigil ang isang mahaba at itim na sasakyan sa tapat ng hotel. Nagmamadaling nagbukas ng malaking payong ang mga gwardya upang salubungin ang mga mahahalagang bisita. Mula sa maningning na bulwagan ay lumabas si Doña Caridad at ang kanyang anak na si Orencio. Parehong nakangiti ng malapad habang naglalakad patungo sa naghihintay na sasakyan. Natigilan si Vera sa pagbabasa. Ang kanyang mga pagod na mata ay nagtagpo sa matalim na paningin ng kanyang ina. Isang mahaba at nakakasakal na sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Napilit tinatakpan ng ingay ng malakas na ulang, patuloy na bumabagsak sa kalsada. Nawala ang lahat ng bakas ng pekeng awas sa mukha ni Doña Caridad. Ang kanyang tingin ay naging kasing lamig ng yelo habang pinagmamasdan ang kahabag-habag na kalagayan ng sariling anak. Imbes na lapitan ito upang yakapin o bigyan ng init, humakbang ang matanda palapit ng kaunti at nagsalita ng may halong matinding pandidiri. Kung may natitira ka pang hiya, huwag kang magpakita sa pamilya natin. Salot ka. Ang mga salitang iyon ay tila patalim na ibinaon ng paikot-ikot sa dibdib ni Vera. Hindi pa nakontento ang matanda. Hinablot ni Doña Caridad ang inaalagaang aklat mula sa panginginig ng mga kamay ng kanyang anak at walang awang itinapon iyon sa maputik na kalsada bago tuluyang sumakay sa kanilang marangyang sasakyan. Wala man lang kahit isang paglingon mula kay Orencio. Iniwan nilang nakatayo si Vera sa gitna ng walang habas na bagyo, pinapanood ang palayunan nilang sasakyan. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Vera, sapagkat ang pinakamatinding sakit ay hindi na kayang ilabas sa pamamagitan ng pag-iyak. Nakaramdam siya ng isang matinding pamamanhid na gumapang mula sa kanyang mga basang paa, paakyat sa kanyang sumisikip na lalamunan. Parang walang awang pinipiga ang kanyang puso hanggang sa unti-unti siyang mauubusan ng hangin. Dahan-dahan, lumuhod siya sa malamig at maruming aspalto.
Maingat niyang pinulot ang inihampas na aklat mula sa putikan. Niyakap niya ito ng napakahigpit sa kanyang dibdib na tila isang duguang bata na sinusubukan niyang isalba ng buong lakas kahit na ang sarili niyang kaluluwa ay matagal nang naghihingalo at nagmamakaawa para sa kaligtasan. Hindi kalayuan, sa loob ng isa pang sasakyan na nakaparada sa gilid ng madilim na kalye, isang pares ng matatalim na mata ang tahimik na nagmamasid sa buong pangyayari. Nakasandal si Don Adriano Valderrama sa upuan ng kanyang sasakyan. Ang kanyang ekspresyon ay nananatiling seryoso at walang kahit anong bakas ng awa. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong anyo, may isang napakalaking bagay na nagpapagulo sa kanyang isipan. Bago pa man dumating ang matandang babae upang hiyain ang kaawa-awang palaboy sa bangketa, nakabukas ng kaunti ang bintana ni Adriano. Narinig niya ng napakalinaw ang kwentong buong pusong binibigkas ng babaeng yon sa mga batang kalye. Bawat pangungusap, bawat malalim na talinghaga, at bawat karakter na lumabas sa bibig nito ay eksaktong-eksakto sa nilalaman ng isang manuskrito na matagal nang pinag-iingatan. Ito ang librong malapit ng ilabas ng kanyang sariling publishing house. Ang obra maestrang inangkin at pilit na ibinenta sa kanya ni Orencio Almazan kapalit ng napakalaking halaga. Bakit alam ng isang palaboy sa Quiapo ang bawat detalye ng pinakatatagong kwentong yon na walang sino man ang nakakabasa maliban sa mga editor niya? Hindi pagkaawa sa sinapit ng babae ang nagtulak kay Adriano na gumalaw, kundi isang matinding paghihinala na may isang malaking panlilin lang na nagaganap. Isang mabilis na senyas ng kanyang kamay at kaagad na bumaba ang kanyang driver upang lapitan ng nanginginig na babae sa ulan. Walang kahit anong natitirang lakas upang tumutol si Vera nang akayin siya papasok sa likuran ng mainit at malaking sasakyan ni Adriano. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa agos ng tadhana, palihim na umaasang sana ay hindi na siya magising pa kung saan man siya dalhin ng gabing ito. Bumalik ang mabigat na katahimikan sa loob ng sasakyan habang dahan-dahan itong umandar palayo sa malungkot na kalsada. Nakasandal si Vera sa malamig na salamin ng bintana. Yakap pa rin ng mahigpit ang maruming aklat. Tuluyan nang nawalan ng malay dahil sa matinding pagod ng katawan at pagkasira ng isipan. Tinitigan siya ni Adriano sa pamamagitan ng salamin sa unahan. Ang isipan ng lalaki ay nag-uumapaw sa mga katanungan tungkol sa babaeng ito na may mukhang napaka-inosente ngunit nagdadala ng misteryong nakakabit sa isang malaking kasinungalingan. Ano ang tunay na pagkatao ng babaeng ito at paano niya nalaman ang kwentong yon na binili niya mula kay Orencio? Ang tanging sumagot sa kanyang mga nagpupumilit na katanungan ay ang walang tigil na paghampas ng malalaking patak ng ulan sa salamin ng kanyang sasakyan. Dahan-dahang pumasok ang sasakyan sa malawak na tarangkahan ng mansyong Valderrama kung saan ang bawat sulok ay nababalot ng karangyaan na tila sumasakal sa katahimikan ng gabi. Maingat na binuhat ng driver si Vera na tila isang basag na manika na wala ng buhay habang si Adriano ay naglalakad sa unahan na may mabibigat na hakbang. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang basang Amerikana ay lumilikha ng maliliit na marka sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Ngunit wala doon ang kanyang atensyon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa maputlang mukha ng babaeng kanyang isinakay. Isang misteryong binalot ng basahan at amoy ng ulan. Ipinag-utos niya na ilagay si Vera sa isang silid na malapit sa malaking silid-aklatan, isang lugar na bihira nang pasukin ng sinuman mula nang mawala ang kislap sa tahanang iyon. Habang inaayos ng mga katulong ang kalagayan ni Vera, isang matalim na tunog ng pagbagsak ng mga gamit ang nanggaling sa itaas na bahagi ng mansyon. Hindi iyon gawa ng hangin, kundi ng isang galit na kaluluwa. Bumaba si Luciana, ang 16 na taong gulang na anak ni Adriano, na may gulugulong buhok
at mga matang puno ng paghihimagsik. May hawak siyang ilang makakapal na aklat at walang pakundangan niyang binitawan ang mga ito sa gitna ng pasilyo. Ang bigat ng mga aklat nang tumama sa sahig ay lumikha ng isang tuyo at masakit sa taingang ingay na tila sumasalamin sa pagkabasag ng kanyang sariling mundo. Bakit mo siya dinala rito, Dad? Is she another one of your charities? O baka naman ipapalit mo na kay Mom? Ang boses ni Luciana ay puno ng pait. Bawat salitang Taglish na lumalabas sa kanyang bibig ay tila may lason. Tinitigan lang siya ni Adriano ng malalim. Ang kanyang pagtitimpi ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Go back to your room, Luciana. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang tanging tugon ng ama bago tumalikod at pumasok sa silid kung nasaan si Vera. Sa loob ng silid, dahan-dahang nagkamalay si Vera. Ang init ng paligid ay tila banyaga sa kanyang balat na matagal nang nasanay sa lamig ng bangketa. Ang kanyang unang naramdaman ay ang malambot na sapin ng kama, isang karangyang akala niya ay kinalimutan na ng kanyang kapalaran. Sa kanyang paningin na malabo pa dahil sa lagnat, nakita niya si Luciana na nakatayo sa may pinto. May hawak na isa pang aklat at akmang ihahagis ito sa dingding. Sa kabila ng kanyang panghihina, ang likas na pagiging guro ni Vera ay tila nagising. Ang kanyang tuyong lalamunan ay naglabas ng isang mahinang tinig, isang bulong na tila nanggaling sa kailaliman ng kanyang gunita. Huwag mong saktan ng mga pahina. Sila lang ang marunong makinig kapag wala nang gustong umintindi sa atin. Natigilan si Luciana. Ang aklat na hawak niya ay nanatili sa hangin. Hindi itinuloy ang paghagis. Tumingin siya kay Vera na may halong gulat at pagtataka. Walang sino man sa mansyong yon ang nangahas na magsalita sa kanya ng ganoon, na may halong lambing at pag-unawa sa gitna ng kanyang pagwawala. Mula sa madilim na sulok ng silid, nakikinig si Adriano. Ang bawat salitang binitawan ni Vera ay tila isang himig na pamilyar sa kanya, ngunit puno ng pait. Mas lalong tumindi ang kanyang hinala. Paanong ang isang babaeng tila itinapon na ng lipunan ay may taglay na ganoong klaseng gilas sa pananalita? Isang magnanakaw ba ito na nagpapanggap? O isang biktima na may itinatagong katotohanan? Nang muling makatulog si Vera dahil sa tindi ng gamot na ibinigay sa kanya, dahan-dahang lumapit si Adriano sa gilid ng kanyang higaan. Kinuha niya ang maliit at sira-sirang bag na laging yakap ng babae kanina. Sa loob nito, wala siyang nakitang yaman o mahahalagang kagamitan. Sa halip, nahanap niya ang isang tila lumang papel, isang sulat na kupas na ang tinta at maraming marka ng tuyong luha. Ang sulat na yon ay hindi nakatadhana sa kahit sinong estranghero, kundi isang lihim na pag-amin na hindi kailanman nakarating sa patutunguhan nito. Habang binabasa ni Adriano ang mga unang linya ng sulat sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara, ang kanyang puso na tila bato ay nakaramdam ng isang kakaibang kirot. Ang bawat salita sa papel ay tila sumisigaw ng kawalang sala. Isang tinig na pilit ibinaon sa limot ng isang malupit na pamilya. Ngunit sa dulo ng pahina, may isang pangalang nakasulat na nagpabago sa tibok ng kanyang puso. Ito ang pangalang hindi niya inaasahang makikita sa piling ng isang magnanakaw. Dahan-dahang itinuon ni Adriano ang kanyang paningin sa natutulog na si Vera. Ang kanyang pagdududa ay unti-unting napapalitan ng isang nakakatakot na katotohanan. Sino nga ba ang tunay na kriminal sa kwentong ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Adriano kapag nalaman niyang ang babaeng nasa harap niya ay ang siyang tunay na may-ari ng lahat ng karangalang kasalukuyang ninanamnam ng pamilya Almazan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara, dahan-dahang binuksan ni Adriano ang kupas na papel. Ang mga salita, isinulat sa nanginginig ngunit maingat na kamay, ay tila mga basag na bubog na sumusugat sa katahimikan ng silid. Hindi ito isang ordinaryong liham, ito ay isang dasal na hindi dininig
Isang pagmamakaawa na walang nakarinig. Inay, panimula ng sulat. Alam kong galit ka. Alam kong sa tingin ninyo, winasak ko ang pangalan ng pamilya. Pero maniwala ka sana, inay. Hindi ko kinuha ang pera. Hindi ako nagtanan. Araw-araw, ipinagdarasal kong magising isang umaga at sabihin mong naniniwala ka sa akin. Pakiusap, inay. Huwag mong hayaang kainin ng kasinungalingan ang katotohanan. Mahal na mahal kita, kahit pa ang buong mundo ay talikuran ako. Walang pirma sa dulo. Tanging mga mantsa lamang ng luhang matagal nang natuyo. Itiniklop ni Adriano ang papel nang may bigat sa kanyang dibdib na hindi niya kailanman naramdaman. Ang imahe ni Vera bilang isang tusong magnanakaw ay tuluyan ng gumuho. Ang natira ay ang anino ng isang babaeng walang awang sinakmal ng sarili niyang pamilya. Ang pader ng pagdududa sa puso ni Adriano ay nabitak at sa mga siwang nito ay sumilip ang isang damdaming matagal na niyang ibinaon ang habag. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila nagdala ng bagong simula. Nagising si Vera na may kaunting lakas sa kanyang katawan. Paglabas niya sa hardin, natagpuan niya si Luciana na tahimik na nakaupo sa isang bench, pinupunit ang mga pahina ng isang libro ng isa-isa. Sa halip na sawayin ito, naupo si Vera sa tabi ng dalaga at nagsalita ng mahina. Alam mo ba, sa mundo ng mga aklat, kahit ang pinakapunit na pahina ay may ikalawang buhay, sabi ni Vera. Maaari itong gawing palamuti, isang bagong obra. Ang mga sirang bagay, kadalasan, ay nagiging mas maganda kapag binigyan ng pagkakataong mabuo muli. Natigilan si Luciana sa pagpupunit. Tumingin siya kay Vera, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Sa loob ng maraming buwan, puro sigaw at galit ang natatanggap niya. Ngayon lang, may isang taong kinausap siya na tila naiintindihan ang pagkawasak sa loob niya. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinapanood ni Adriano ang eksena. Nakita niya kung paano dahan-dahang nawala ang bagsik sa mukha ng kanyang anak at napalitan ng isang payapang interes. Ang babaeng ito, na halos mamatay sa lansangan, ang siyang nagbibigay buhay sa tila patay ng hardin ng kanyang pamilya. Determinado na ngayong alamin ang buong katotohanan, nilapitan ni Adriano ang dalawa. Vera, tawag niya sa pangalan nito sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Kailangan nating mag-usap. Sabihin mo sa akin ang lahat tungkol kay Orencio Almazan. Ang pagbanggit sa pangalang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa katawan ni Vera. Ang lahat ng kulay ay biglang nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng takot. Tila nakakakita ng isang halimaw na tanging siya lang ang nakakabasa. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Nang walang tigil, sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Isa itong matinding atake ng sindak, isang malagim na alaala na biglang bumuhay sa kasalukuyan. Sa halip na magalit o mainis sa kawalan ng sagot, isang hindi inaasahang reaksyon ang ginawa ni Adriano. Mabilis niyang inalalayan si Vera na tila babagsak na. Hinawakan niya ang balikat nito at pilit na ibinalik ang atensyon nito sa kanya. Vera, look at me. Breathe. Utos niya ng may pag-aalala. Sa gitna ng kanyang pagkasindak, sa desperadong paghahanap ng isang bagay na makakapitan sa realidad, mahigpit na kumapit si Vera sa laylayan ng mamahaling polo ni Adriano. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay tila isang sanggol na naghahanap ng kaligtasan sa gitna ng kadiliman. Doon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Adriano ang bigat ng lihim na dinadala ng babae. Isang bigat na halos dumurog sa kaluluwa nito. Habang abala siya sa pagpapakalma kay Vera, nag-iingay ang telepono sa kanyang bulsa. Walang choice kundi sagutin niya ito habang ang isang kamay ay nananatiling nakaalalay kay Vera. Ito ang kanyang sekretarya,
At ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. Sir, tumawag po si Mr. Orencio Almazan. He's asking for an emergency advance sa royalties niya. Kailangan daw po niya ng pera ngayon din. May mga nagbabanta daw po sa buhay niya. Ang mga salita ng kanyang sekretarya ay tila lason na dahan-dahang gumapang sa ugat ni Adriano, kasabay ng panginginig ng katawan ni Vera na nakakapit pa rin sa kanyang damit. Sa isang saglit, ang dalawang magkapatid na Almazan ay parehong humihingi ng tulong. Isa dahil sa kasalanang gawa-gawa at isa dahil sa kasalanang totoo. Walang emosyon niyang sinabi sa sekretarya na asikasuhin ang kailangan ni Orencio bago ibinaba ang tawag. Ang buong atensyon niya ay muling ibinalik sa babaeng nasa harap niya, na ngayon ay tila isang basang sisiw na hinahanap ang init ng yakap ng isang inang matagal nang nawala. Dinala ni Adriano si Vera pabalik sa silid nito, at sa unang pagkakataon ay nakita niyang muli ang kislap ng pagiging ama sa kanyang mga mata. Inalagaan niya ito na tila si Luciana noong bata pa. Binigyan ng isang basong tubig at tahimik na naupo sa isang silya sa paanan ng kama, binabantayan ang paghinga nito hanggang sa maging payapa. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Sa gitna ng malalim na gabi, ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng mga impit na hikbi mula sa silid ni Vera. Pumasok siya sa isang bangungot na paulit-ulit na dumadalaw sa kanya. Nakikita niya ang kanyang sarili na nakaluhod sa sahig ng kanilang maliit na bahay sa Batangas, habang ang kanyang ina ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit na nakabalat kayo sa pag-aalala. Ibinigay ko sa iyo ang buhay ko, Vera. Naghirap ako para mapag-aral ka. Ang tinig ni Doña Caridad ay tila mga tanikalang pumupulupot sa kanyang leeg. Isang maliit na kasinungalingan lang para sa kapatid mo, para sa pangalan ng pamilya, ipagkakait mo pa. Wala kang utang na loob, kasabay ng paghawak nito sa dibdib na tila hirap na hirap huminga. Nagising si Vera na humahagulgol. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo, at ang mga unan ay basang-basa ng kanyang luha. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay hindi ang madilim na kisame, kundi ang anino ni Adriano na nakatayo malapit sa pinto. Nag-aalala. Okay ka lang? Ang mahinang tanong nito. Ang simpleng tanong na yon na puno ng sinseridad. Ang siyang tuluyang bumasag sa pader na matagal nang itinatayo ni Vera sa paligid ng kanyang puso. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, umagos ang lahat ng sakit na kinimkim niya ng napakatagal. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagnanakaw ni Orencio sa pondo ng eskwelahan. Ang paggamit ng kanyang ina sa konsepto ng utang na loob para puwersahin siyang akuin ang kasalanan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pekeng atake sa puso ng kanyang ina. Isang sandatang ginamit nito upang durugin ang anumang natitirang pagtutol sa kanyang kalooban. Sabi niya, mamamatay siya kung makukulong si Orencio. Bulong ni Vera habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sabi niya, ako ang papatay sa kanya kung hindi ko ililigtas ang pamilya. Kaya pumirma ako. Pinirmahan ko ang papel na yon. Ang papel na kumuha sa pangalan ko, sa aking pagkatao, sa lahat. Walang salitang lumabas sa bibig ni Adriano. Ngunit sa loob-loob niya, isang matinding galit ang sumisiklab. Isang galit na hindi para kay Vera, kundi para sa mga taong dapat sana'y nagpoprotekta sa kanya. Ang kanyang mga kamao ay tahimik na kumuyom sa kanyang tagiliran. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang tahimik na pangako sa kanyang sarili. Hindi nahahayaan pa ng pagkakataon na may manakit muli sa babaeng ito. Ibabalik niya ang lahat ng ninakaw dito, kahit pa nangangahulugan iyon ng pakikipagdigma sa isang pamilyang bihasa sa panlilinlang. Nang matapos si Vera sa kanyang pagkukwento, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang natira na lang ay ang tunog ng kanyang mga hikbi na unti-unti nang humihina. Dahan-dahang lumapit si Adriano. Hindi niya ito niyakap
o hinawakan. Sa halip, marahan niyang inabot ang nanginginig na kamay ni Vera na nakapatong sa kumot. Ang kanyang pagdampi ay hindi mahigpit, hindi mapang-angkin. Ito ay isang simpleng pagpapadama na may isang taong nakikinig, naniniwala, at nandyan para sa kanya. Sa init na yon, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, nakaramdam si Vera ng kagaanan. Kinabukasan, habang payapang nagpapahinga si Vera sa hardin, kasama si Luciana, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng katabing bahay. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng kilala sa buong komunidad dahil sa matamis nitong dila at mapanuring mga mata. Si Kumaring Marites, ang isa sa pinakamalapit na kaibigan at kasabwat sa tsismisan ni Doña Caridad. Habang nagpapayipay, ang kanyang mga mata ay sinasadyang lumibot sa paligid hanggang sa napadako ang mga ito sa hardin ng mga Valderrama. Natigilan siya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang mukha ng nawalang anak ni Caridad, na ngayon ay payapang nakikipagtawanan sa anak ng isa sa pinakamayamang tao sa Maynila. Isang ngangiting puno ng malisya ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono, handa nang ihatid ang balitang siguradong magiging sanhi ng isa na namang malakas na bagyo. Ang lason ay pinakamabilis kumalat hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng matatamis na salita. Ang tawag sa telepono na natanggap ni Doña Caridad ay tila pulot pukyutan sa simula. Puno ng mga pangungumusta at papuri mula kay Kumaring Marites. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon ay ang kamandag na matagal nang gustong isaboy ng tsismosa. Naku, Caridad, ang swerte mo talaga sa anak mong si Vera. Ang malanding bungad nito. Nakita ko siya kanina, Mars, sa mansyon ng mga Valderrama. Aba, ang ganda ng buhay. Nakikipagtawanan sa anak ng milyonaryo. Baka naman mayaman na pala ang napangasawa, hindi niyo man lang sinasabi sa amin. Naramdaman ni Doña Caridad ang pag-akyat ng mainit na dugo sa kanyang sentido. Ang boses ni Marites ay tila dumadagundong sa kanyang tainga. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkakatotoo. Buhay pa si Vera. At hindi lang basta buhay. Nasa poder ito ng pamilyang nagmamay-ari ng publishing house na maglalathala sa libro ni Orencio. Isang maling salita lang mula kay Vera, isang pag-amin, at guguho ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ah, ganoon ba? Baka namamasyal lang. Pilit niyang ginawang kalmado ang kanyang boses, ngunit ang higpit ng pagkakahawak niya sa telepono ay halos bumasag dito. Matapos ang tawag, ang kanyang mukha na kanina'y puno ng pagkukunwari ay naging isang maskara ng purong takot at galit. Kailangan niyang unahan si Vera. Kailangan niyang sirain ang kredibilidad nito bago pa man ito makapagsalita. Isang mas malupit, mas nakalalasong plano ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan. Ang lason ay mabilis na kumalat sa hangin. Kinabukasan, sa unang araw ng pagsubok ni Luciana na bumalik sa eskwelahan, sinalubong siya ng mga mapanuring tingin at bulungan. Isang grupo ng mga sikat na babae ang humarang sa kanya sa pasilyo. "Hey, Luciana," sabi ng isa sa kanila. "Totoo ba? Your dad has a new girlfriend?" "Narinig namin. A former teacher na nagnakaw daw." Yikes, that's so desperate. Ang mundo ni Luciana ay muling nagsimulang gumuho. Ang mga salitang yon ay tila mga langgam na gumagapang sa kanyang balat. Ang lahat ng tapang na inipon niya sa tulong ni Vera ay biglang naglaho. Akma na siyang tatalikod at tatakbo pabalik sa sasakyan ng isang mahinahon ngunit matatag na kamay ang pumigil sa kanyang balikat. Nakatayo si Vera sa kanyang likuran. Nagpunta siya upang ihatid ang naiwang aklat ni Luciana. Ngunit ngayon, ang kanyang misyon ay naging iba. Hinarap niya ang mga nag-uusisang dalagita, hindi nang may galit, kundi nang may dignidad ng isang tunay na guro. Ang mga salita ay parang kutsilyo. Mahinahon niyang sabi, "Maari itong gamitin para maghiwa ng tinapay na pagsasaluhan
o maaari itong gamitin para manaksak ng kapwa. Piliin ninyo kung anong klaseng tao ang gusto ninyong maging. Pagkatapos ay tiningnan niya si Luciana, isang tingin na puno ng pagmamalaki at pagtitiwala. Huwag mong hayaang ang mga salitang walang laman ang magdikta kung sino ka. Natigilan ang mga babae. Sa loob ng sasakyan, pinapanood ni Adriano ang lahat. Nakita niya kung paano tumayo si Vera sa harapan ni Luciana, nagiging isang kalasag na hindi kayang tibagin, isang kalasag na hindi kailanman naibigay ni Doña Caridad sa sarili niyang anak. Isang kakaibang init ang gumapang sa puso ni Adriano, isang paghangang mas malalim pa sa anumang naramdaman niya dati. Sa kanilang pag-uwi, isang bagong liwanag ang makikita sa mga mata ni Luciana. Ngunit pagdating nila sa tarangkahan ng mansyon, ang liwanag na yon ay biglang nilamon ng isang paparating na kadiliman. Isang pamilyar na itim na sasakyan ang nakaparada sa kanilang tapat. Ngunit hindi ito nag-iisa. Nakapalibot dito ang ilang mga van na may logo ng mga sikat na istasyon ng telebisyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Mula rito ay bumaba si Doña Caridad. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng mga pekeng luha. Ang kanyang itsura ay isang perpektong larawan ng isang ina na nagdurusa. Kasunod niya ang mga reporter na tila mga buwitreng handang dumagit sa kanilang biktima. Ang sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa kamera ay tila mga kidlat na walang tunog. Bawat isa ay tila isang babala ng isang napakalakas na unos na malapit ng wasakin ang munting kapayapaang kasisimula pa lamang nilang buuin. Ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas at ang bulwagan na kanina'y puno ng init ay tila biglang naging isang malamig na entablado. Sa labas, ang sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa kamera ay tila mga artipisyal na kidlat. Bawat isa ay naghahatid ng babala. Ngunit ang tunay na unos ay hindi nasa labas. Ito ay naglalakad papasok, dala-dala ang isang obra maestra ng panlilinlang. Nang walang anumang paalam, si Doña Caridad, na may umaagos na luha sa mga pisngi, ay lumuhod sa gitna ng sahig na gawa sa marmol, sa mismong paanan ni Adriano. Ang kanyang pag-iyak ay hindi malakas, ngunit sapat na upang marinig ng mga mikroponong nakatutok sa kanya. Ito ay isang perpektong pagganap, isang eksenang nakakadurog ng puso para sa sino mang hindi nakakakilala sa tunay na demonyo sa likod ng maskara ng isang kaawa-awang ina. Mr. Valderrama, parang awa niyo na po. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsusumamo. Ibalik niyo na po sa akin ang anak ko. Nagmamakaawa po ako. Nakatayo si Vera sa likuran ni Adriano, tila isang estatwang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang bawat salita ng kanyang ina ay isang pamilyar na lason na muling gumagapang sa kanyang sistema. Ang kanyang paghinga ay bumigat at ang buong paligid ay nagsimulang umikot. Tumingin si Doña Caridad sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pekeng pagmamahal na tila mas matalim pa sa anumang patalim. Anak, Vera, halika na, umuwi na tayo. Patuloy ng matanda, ang kanyang mga salita ay matatamis ngunit bawat pantig ay may kamandag. Pinapatawad ka na namin ni Kuya Orencio mo sa lahat ng ninakaw mo. Alam naming hindi mo sinasadya. May sakit ka lang sa pag-iisip, anak. Hayaan mong ipagamot ka namin. Hayaan mong alagaan ka namin. Ang mga salitang sakit sa pag-iisip ay tumama kay Vera na tila isang malakas na sampal. Ito ang sandatang laging ginagamit ng kanyang ina sa tuwing sinusubukan niyang ipaglaban ang katotohanan. Napilitan siyang lumunok, sinusubukang isara ang kanyang lalamunan na tila may malaking bukol na nakabara, pinipigilan ng hikbi na nagbabantang kumawala. Sa buong panahong iyon, nanatiling tahimik si Adriano. Ang kanyang mukha ay hindi mababakasan ng anumang emosyon. Tinititigan lamang niya ang matandang nakaluhod sa kanyang harapan. Pinag-aaralan ang bawat galaw, bawat panginginig ng labi, bawat pekeng patak ng luha.
Ang kanyang katahimikan ay tila mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw, at ito ang nagtulak kay Doña Caridad na gamitin ang kanyang huling alas. Tumingin siya sa mga reporter, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Mr. Valderrama, isa po kayong mabuting tao. Alam kong naawa lang po kayo sa kalagayan ng anak ko. Pero pakiusap, huwag niyo pong hayaang madungisan ang malinis ninyong pangalan dahil sa sakit niya. Baka kung ano pa pong isipin ng mga tao sa inyo, sa negosyo niyo. Ito ay isang banta, isang matalinong pagbabanta na nakabalot sa isang desperadong pakiusap. Sa sandaling iyon, lahat ng lakas sa katawan ni Vera ay biglang naglaho. Nakita niya ang mukha ni Luciana na puno ng pag-aalala. Naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon na idinudulot niya sa pamilyang kumupkop sa kanya. Hindi niya kayang makitang wasakin ang sarili niyang ina, ang buhay ng mga taong nagpakita sa kanya ng kabutihan. Ang lumang tanikala ng pagpaparaya at pagsasakripisyo ay muling kumapit sa kanyang mga paa. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang tapusin ito. Dahan-dahan, sa isang kilos na tila pag-amin sa isang kasalanang hindi niya ginawa, tumalikod si Vera. Nagsimula siyang humakbang palayo sa entablado, palayo sa drama, palayo sa nag-iisang pagkakataon na mabuo siyang muli. Isang hakbang patungo sa madilim na pinto ng pagsuko. Ngunit bago pa man niya maitapak ang kanyang ikalawang paa, isang mahigpit at mainit na kamay ang biglang pumigil sa kanyang braso. Ang init ng kamay na pumigil sa braso ni Vera ay tila isang angkla na humila sa kanya pabalik mula sa bingit ng pagsuko. Ito ay mahigpit, ngunit hindi masakit. Puno ng awtoridad, ngunit may kasamang kakaibang pag-aalaga. Nang lumingon siya, ang nakita niya ay hindi ang mapanghusgang mga mata ng mundo, kundi ang kalmado at determinadong mukha ni Don Adriano Valderrama. Hinila siya nito ng marahan papunta sa kanyang likuran, na tila isang pader na bakal na humaharang sa pagitan niya at ng mga buwitreng nag-aamang. Hinarap ni Adriano si Doña Caridad. Nagulat pa rin sa biglaang pagbabago ng eksena. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat na pumuno sa buong bulwagan. Pinatahimik ang bawat bulungan at bawat pag-click ng kamera. Ginang Almazan, simula niya, ang kanyang pagiging formal ay may halong lamig. I appreciate your concern. Ngunit si Miss Vera Almazan ay hindi aalis. She is a valuable asset to my company. At ang kanyang pag-iisip na pilit ninyong dinudungisan, ang siyang pinakamahalaga niyang regalo. Ang bawat salita ay tila isang sampal na hindi nakikita. Bago pa man makabawi si Doña Caridad, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa hagdanan. Lola, you're a liar. Umalis ka na dito. Si Luciana, na may mga luhang namumuo sa galit, ay mabilis na bumaba at walang takot na niyakap si Vera mula sa tagiliran. Tumingin siya ng masama sa kanyang lola. Don't you dare touch Mama Vera. Ang salitang Mama Vera ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Nakita ng lahat ng reporter ang eksena. Ang anak ng milyonaryo ay mas pinipili ang isang baliw na palaboy kaysa sa sarili nitong lola. Ito ang kahihiyang hindi kayang takpan ng anumang pekeng luha. Ang mukha ni Doña Caridad ay nag-iba ng kulay. Sa isang saglit, nawala ang maskara ng pagiging biktima at lumabas ang tunay na anyo ng purong pagkamuhi. Ngunit mabilis niya itong ibinalik. Tumayo siya, pinagpaga ng kanyang damit, at nagbigay ng isang huling tingin kay Vera, isang tinging nangangako ng mas matindi pang paghihiganti. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad paalis. Kasunod ang mga reporter na nag-uunahan sa pagkuha ng kanyang susunod na sasabihin. Nang mawala na ang lahat at bumalik ang katahimikan, tanging ang mabibigat na paghinga na lamang ni Vera at Luciana ang naririnig. Dahan-dahang inakay ni Adriano si Vera, palayo sa bulwagan, palayo sa lugar ng kanyang muntik ng pagkawasak, at dinala siya sa nag-iisang lugar sa mansyon kung saan tunay na may kapayapaan.
ang malawak na silid-aklatan. Ang amoy ng mga lumang papel at katad ay tila isang mainit na yakap. Ang ilaw mula sa mga lampara ay malambot at hindi nakakasilaw. Doon, sa gitna ng libu-libong aklat, sa wakas ay bumagsak ang isang butil ng luha mula sa mga mata ni Vera. Isang luha hindi ng sakit, kundi ng labis na kagaanan. Bago pa man ito umagos sa kanyang pisngi, isang mainit na kamay ang marahang pumahid dito. Nakatayo si Adriano sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyong hindi pa niya kailanman nakita. Isang hibla ng buhok ang nalaglag sa mukha ni Vera at sa isang kilos na napakalambot at puno ng pag-iingat, dahan-dahang inipit ito ni Adriano sa likod ng kanyang tainga. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kanyang balat. Nag-iwan ng isang kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. Lumapit si Adriano at bumulong. Ang kanyang tinig ay sapat lamang para marinig nilang dalawa. "Dito ka lang," sabi niya. "Wala nang mananakit sa'yo rito. Pangako." Iyon lang, walang mahabang paliwanag, walang deklarasyon ng pag-ibig. Ngunit para kay Vera, ang simpleng pangakong yon ay mas matimbang pa kaysa sa anumang salita sa buong mundo. Ito ang tahanan. Ito ang kaligtasan. Matapos ang ilang sandali ng paghilom, habang sinusubukan ni Vera na ibalik ang kanyang sarili sa normalidad sa pamamagitan ng pag-aayos ng ilang mga aklat sa estante, isang lumang dyaryo na ginamit na pananda ang nahulog mula sa isa sa mga ito. Pinulot niya ito at isang pamilyar na larawan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay larawan ng kanilang lumang bahay sa Batangas, ngunit ang kanyang nanggiti ay biglang naglaho nang mabasa niya ang maliit na anunsyo sa ilalim nito. Isang paunawa mula sa munisipyo. Ang lupa ay ibinenta na at ang nakatakdang demolisyon ng lahat ng istruktura sa lugar, kasama ang kanilang bahay, ay magaganap bukas na bukas din. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Hindi dahil sa panghihinayang sa bahay, kundi dahil sa isang bagay na mas mahalaga pa roon. Ang tanging lugar sa buong mundo kung saan nakatago ang lahat ng orihinal na draft ng kanyang nobela, ang mga lumang kalendaryong isinulatan niya ng bawat kabanata, ang nag-iisang matibay na ebidensya ng kanyang pagkatao ay nasa ilalim ng sahig ng luma nilang bahay. Ang mahinang tunog ng malaking orasan sa sulok ng silid-aklatan ay tila biglang lumakas. Ang bawat paggalaw ng kamay nito ay tila isang martilyong pumupukpok, nagbibilang ng mga huling oras bago tuluyang maglaho ang kanyang katotohanan. Ang paninilaw ng lumang dyaryo sa kanyang mga kamay ay tila isang hatol ng kamatayan. Bawat letra sa anunsyo ng demolisyon ay parang maliliit na pako na bumabaon sa kanyang pag-asa. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Vera at ang kanyang paghinga ay tila ninakaw ng hangin. "Adriano," ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na puno ng matinding pagkasindak. Itinuro niya ang diaryo. Ang kanyang daliri ay nanginginig. "Ang bahay, ang mga isinulat ko, lahat nandoon. Bukas, mawawala na ang lahat bukas." Hindi na kailangan pa ni Adriano ng karagdagang paliwanag. Sa isang iglap, ang kalmadong milyonaryo ay naging isang taong handang makipagkarera sa oras. Wala siyang sinayang na sandali. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan, hinawakan ng kamay ni Vera, at marahang hinila ito palabas ng silid-aklatan. "Halika na," ang tanging sinabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang klase ng determinasyon na kayang magpatag ng anumang bundok. Sa gitna ng malalim na gabi, ang kanilang sasakyan ay tahimik na dumaan sa mga kalsadang tulog na. Walang nagsasalita sa loob. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang mabilis na tibok ng puso ni Vera. Nakasandal ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana,
pinapanood ang mga ilaw ng syudad na lumilipas na tila mga nagmamadaling alaala. Sa tindi ng pagod at emosyonal na pagbagsak, unti-unting bumigat ang kanyang mga talukap. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang dumulas mula sa salamin at marahang bumagsak sa balikat ni Adriano. Hindi gumalaw ang lalaki. Hinayaan lamang niya itong manatili roon. Ang bigat ng natutulog na si Vera ay tila isang sagradong responsibilidad na buong puso niyang tinanggap. Nang marating nila ang Batangas, ang langit ay nagsisimula ng mamuti. Nagbabadya ng isang bagong araw na maaaring maging katapusan o simula para kay Vera. Ang lumang bahay ay nakatayo sa gitna ng kadiliman, isang malungkot na anino ng nakaraan. Ang pintura nito ay tuklap-tuklap na, ang mga bintana ay basag, at ang hardin na dati puno ng mga bulaklak ay nilamon na ng matataas na damo. Pagpasok nila, isang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanila. Ang bawat hakbang sa sahig ay lumilikha ng isang mahinang ingay ng pagtutol. Para kay Adriano, ito ay isang abandonadong istruktura lamang. Ngunit para kay Vera, ang bawat sulok ay may kaluluwa. Naalala niya ang mesang iyon, kung saan siya unang natutong magsulat. Ang pader na yon kung saan minarkahan ng kanyang ama, ang kanyang taas bawat taon. At ang hagdanang iyon, kung saan siya laging nauupo. Nangangarap. Ang mga masasayang alaala ay tila mga multo na sumasayaw, kasabay ng masasakit na alaala ng gabi kung kailan siya pinalayas. Iwinaksi niya ang lahat ng iyon. Walang oras para sa pighati. Dumiretso siya sa kanyang dating silid, na ngayon ay wala ng laman, kundi mga sapot ng gagamba at mga nagkalat na tuyong dahon. Lumuhod siya sa isang partikular na sulok at gamit ang lakas na nagmumula sa kanyang desperasyon, sinimulan niyang tanggalin ang ilang maluluwag na tabla sa sahig. Sa ilalim nito, may isang maliit at lihim na kompartimento. Isang espasyong tanging siya lamang ang nakakaalam. Ito ang kanyang munting baul ng mga pangarap. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang mga nakatago sa loob. Una niyang nakuha ang isang tumpok ng mga lumang kalendaryo. Ang likod ng bawat pahina ay puno ng kanyang sulat kamay. Ang bawat salita ay bakas ng kanyang dugo, pawis at imahinasyon. Ito ang kanyang nobela. Ito ang kanyang kaluluwa. Kasama nito, nakuha rin niya ang isang luma at makapal na ledger kung saan niya maingat na itinatala ang bawat pasok at labas ng pondo ng eskwelahan noon, ang orihinal na talaan bago ito manipulahin ni Orencio. Isang malakas na hikbi ng tagumpay at kagaanan ang kumawala sa kanyang lalamunan. Niyakap niya ang mga maalikabok na papel na yon na tila mga nawawalang anak na sa wakas ay muling natagpuan. Habang nakaluhod siya roon, umiiyak sa gitna ng mga piraso ng kanyang nakaraan, si Adriano ay tahimik lamang na nakatayo sa kanyang likuran. Hindi siya nagsalita, hindi siya lumapit. Ibinigay niya kay Vera ang sandaling iyon, ang sandali ng kanyang muling pagkabuo. Siya ang tahimik na bantay, ang aninong nagbibigay ng lakas nang hindi nanghihimasok. Nang sa wakas ay tuman si Vera, tumayo siya ng may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Hawak na niya ang katotohanan. Handa na siyang lumaban. Magkahawak kamay silang lumabas ng bahay, sinalubong ng malamig na hangin ng umaga. Ang pakiramdam ng tagumpay ay tila isang matamis na alak na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Ngunit pagsara nila ng lumang tarangkahan, isang anino ang biglang lumitaw mula sa likod ng isang malaking puno. Isang lalaking pamilyar sa kanila, ang mukha ay namumutla sa takot. Ito si Attorney Basilio Montemayor, ang dating abogado ng pamilyang Almazan. At sa nanginginig nitong mga kamay, may hawak itong isang baril. Isang baril na ang malamig at madilim na butas ay direktang nakatutok sa kanilang dalawa. Ang malamig na dulo ng baril ay tila isang madilim na tuldok sa gitna ng namumuting liwanag ng madaling araw sa Batangas. Si Attorney Basilio Montemayor ay hindi mukhang isang mamamatay tao. Sa halip,
Mukha siyang isang taong lunod na sa sarili niyang mga pagkakamali. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto at ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang dumadaloy kahit na malamig ang simoy ng hangin. Ang bawat mabilis at mababaw na paghinga niya ay bakas ng isang konsensyang matagal nang pinahihirapan. Huwag kayong lalapit, ang nanginginig na boses ng abogado. Inutusan ako ni Caridad. Sabi niya, kailangang mawala ang lahat ng ebidensya sa bahay na ito bago sumikat ang araw. Kung hindi ko ito susunugin, ilalabas niya ang lahat ng mga lihim ko. Vera, wala akong choice. May pamilya rin ako. Akma nang hahakbang si Adriano upang harangin ang panganib. Ngunit hinawakan ni Vera ang kanyang braso. Pinipigilan siya. Sa halip na matakot, humakbang si Vera nang dahan-dahan patungo sa abogado. Ang kanyang mga mata ay walang halong galit. Tanging ang pamilyar na kislap ng pagiging isang guro. Isang taong marunong tumingin sa likod ng bawat pagkakamali. Attorney, kilala kita mula pa noong bata ako. Ang mahinahong panimula ni Vera, ang kanyang tinig, ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng tensyon. Ikaw ang nagturo sa akin na ang batas ay narito upang protektahan ang mga walang laban. Ngayon, tatanungin kita, ang ginagawa mo ba ngayon ay para sa proteksyon ng iyong pamilya o para lamang sa pagpapanatili ng isang bilangguang gawa sa mga kasinungalingan? Isipin mo ang anak mong si Sofia. Gusto mo bang lumaki siya na ang amoy ng usok at panlilin lang ang alaala niya sa kanyang ama? Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ay tila isang malakas na hampas sa puso ng abogado. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Ang tunog ng bakal ng baril na unti-unting ibinababa ay tila isang mabigat na pasanin na nawala sa katahimikan ng paligid. Napaluhod si Basilio sa damuhan, ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Tila mga alon na humahampas sa dalampasigan ng pagsisisi. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kulay itim na kagamitan. Isang USB drive. Nandito ang lahat, Vera. Bulong niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Lahat ng bank transfers mula sa pondo ng paaralan patungo sa mga lihim na account ni Orencio sa kasino. Hindi ko kayang ituloy ito. Patawarin mo ako. Lumapit si Vera at marahang kinuha ang USB mula sa nanginginig na kamay ng abogado. Tinitigan niya ang lalaki nang may malalim na pangunawa. Pinapatawad na kita, attorney. Sapagkat ang paghihiganti ay para lamang sa mga taong walang kinabukasan. Ang katotohanan ay sapat na upang palayain tayong lahat. Sa kanilang pagbabalik sa Maynila, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na puno ng kaba, kundi ng isang matatag na paghahanda. Hawak ni Adriano ang manibela nang may bagong determinasyon habang si Vera ay nakatingin sa mga papel at USB na hawak niya. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang hakbang patungo sa katapusan ng isang mahabang bangungot. Nagsimula na ang kanilang pagpaplano para sa susunod na araw. Ang araw kung kailan ang lahat ng dumi ng pamilya Almazan ay mahuhugasan ng ulan ng katotohanan. Samantala, sa isang marangyang tindahan ng mga kasuotan sa Makati, nakatayo si Orencio sa harap ng isang malaking salamin. Ang tunog ng malalaking gunting na pumuputol sa mamahaling tela ay tila isang musika sa kanyang mga tainga. Nakangiti siya habang sinusuri ang kanyang sarili sa suot na mamahaling suit. Sa kanyang isipan, bukas ang kanyang magiging pinakamakinang na sandali. Ang buong mundo ay maniniwala na siya ay isang henyo, isang sikat na manunulat, at isang bayani ng kanilang pamilya. Hindi niya alam na habang pinagmamasdan niya ang kanyang sariling refleksyon, ang pundasyon ng kanyang mga kasinungalingan ay dahan-dahan nang dinudurog ng isang unos na hindi niya kailanman inasahang darating. Ang engrandeng bulwagan ng hotel ay halos mapuno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ang amoy ng bagong lathalang mga pahina ng aklat.
Ang bawat sulok ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang kristal na ilawan sa kisame, na tila sumasalamin sa tagumpay na inaasahan ng pamilya Almazan. Ang tunog ng pagsasalpukan ng mga palad ng daan-daang panauhin ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumabaha sa buong silid nang umakyat sa entablado si Doña Caridad. Nakasalin sa isang makinang na gown na kulay ginto. Ang matanda ay mukhang isang reyna ng kabutihan. Hawak niya ang mikropono ng may pag-iingat. Ang kanyang mukha ay sadyang binalot ng isang mapagpakumbabang ngiti para sa mga reporter na nakapaligid. Good evening, everyone. Ang malambing na panimula ng matanda, bawat salita ay may timpla ng tamis na tila pulot. Today is not just about a book. It's about the truth. Ang aking anak na si Orencio ay hindi lamang isang henyo. Siya ang boses ng aming pamilya sa gitna ng mga pagsubok. This masterpiece is his soul. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Orencio na tila isang hari. Tinatanggap ang bawat paghanga. Ang bawat mabilis na pagpikit ng mga lente ng kamera ay tila mga bituing nagniningning para sa kanya. Humawak siya sa mikropono at sa isang akto ng matinding pagkukunwari, binalot niya ng lungkot ang kanyang boses. Inialay ko ang kwentong ito sa aking kapatid. Sabi ni Orencio, ang kanyang taglish ay tila isang kapa ng karangyaan. Vera, wherever you are, I hope this brings you peace. I know your mental condition made you do things, but we forgive you. Ang librong ito ay para sa'yo. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga uod na gumagapang sa balat ng sinumang nakakaalam ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, ang malaking pinto sa likuran ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok sa madilim na bahagi ng silid. At kasabay nito, ang pagpasok ng dalawang figura na tila mga anino ng katarungan. Si Don Adriano Valderrama ay naglalakad ng may awtoridad. Suot ang kanyang itim na Amerikana na tila isang baluti. Ngunit ang lahat ng mata ay napadako sa babaeng nasa kanyang tabi. Si Vera ay hindi na ang gusgusing palaboy sa ulan. Nakasuot siya ng isang simple, ngunit napaka-eleganteng puting damit na tila sumisimbolo sa kanyang kadalisayan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Tanging ang apoy ng isang pusong handa nang bawiin ang lahat. Ang bulong-bulungan sa paligid ay tila isang pukyutan na nabulabog. Natigilan si Orencio, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay, tila nakakita ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Si Doña Caridad ay mabilis na lumapit sa unahan ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kabila ng kanyang pilit na ngiti. Security! Ang mahina, ngunit nanginginig na utos ni Caridad. Palabasin niyo ang babaeng iyan. She is insane. Sinisira niya ang event ng anak ko. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga gwardya, humakbang si Adriano ng mas mabilis. Ang bawat hakbang niya ay may bigat na tila nagpapatigil sa mundo. Hindi niya hinayaan ang sinuman na lumapit kay Vera. Sa isang banayad ngunit mapang-utos na kilos, inilagay niya ang kanyang kamay sa baywang ni Vera, hindi upang hawakan ito ng mahigpit, kundi upang iparamdam ang kanyang presensya. Hindi siya aalis. Ang malamig na deklarasyon ni Adriano na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Dahil ang tunay na may-ari ng kwentong ipinagdiriwang ninyo ngayon ay kakarating lang. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lahat. Tumingin si Vera kay Orencio, pagkatapos ay sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang lahat ng taon ng pananahimik at pagdurusa ay tila nagtipon-tipon sa kanyang dibdib. Humakbang siya, patungo sa mikropono. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng dignidad na tila isang reynang babawi sa kanyang trono. Habang iniabot ni Adriano ang mikropono sa kanya, ang matining na tunog mula sa mga speaker na dulot ng maling posisyon ng mikropono ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Tiningnan ni Vera ang libu-libong pahina ng aklat na nakapaligid sa kanya
ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangarap na ngayon ay nakapangalan sa isang magnanakaw. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting puno ng pait at tapang, bago dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa tapat ng mikropono. Ang lahat ay nakahanda ng makinig, at si Orencio ay tila isang taong nakatayo sa bingit ng isang napakalalim na bangin. Ang nakakabinging katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat panauhin habang hawak ni Vera ang mikropono. Ang bawat mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa alab ng katotohanang matagal nang ibinaon sa dilim. Tumingin siya ng diretso kay Orencio na ngayon ay nanginginig ang mga kamay at pilit na itinatago ang pamumutla sa likod ng kanyang mamahaling suit. Ang kwentong ito, simula ni Vera, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit bawat salita ay tumatagos sa katahimikan, ay hindi isinulat sa isang marangyang opisina o sa ilalim ng mga makinang nailawan. Isinulat ito sa gitna ng pag-iisa, sa likod ng mga lumang kalendaryo, habang ang tanging kasama ko ay ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan sa Batangas. Hindi siya tumingin sa aklat na hawak ni Orencio. Sa halip, nagsimula siyang bumigkas. Binigkas niya ang mga unang pahina nang hindi nagkakamali sa bawat titik. Ngunit meron siyang idinagdag. Mga talinghaga tungkol sa isang ibong ninakawan ng pakpak. Mga detalyeng wala sa inilimbag na kopya dahil hindi ito naintindihan ng magnanakaw. Ang bawat pangungusap ay tila isang masuyong himig na nagpapatunay kung sino ang tunay na lumikha ng obra. Isang senyas mula kay Adriano at ang dambuhalang screen sa likuran ng entablado ay biglang nagbago. Ang mga imahe ng marangyang pabalat ng aklat ay napalitan ng mga litrato ng mga lumang kalendaryong isinulat ni Vera. Madumi, may mga marka ng tostado mula sa lampara, at malinaw na nakasulat ang mga petsa mula noong nakaraang 5 taon. Ang bulong-bulungan sa bulwagan ay naging isang malakas na huni ng pagkagulat. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagguho ng mundo ng mga almazan. Ang susunod na lumabas sa screen ay ang mga dokumento mula sa USB ni Attorney Basilio, ang mga bank records, ang mga listahan ng utang sa kasino, at ang bawat sentimong ninakaw mula sa pondo ng eskwelahan na direktang pumasok sa bulsa ni Orencio. Ang bawat pagkislap ng screen ay tila isang latay sa dangal ng pamilya Almazan. Vera, tama na! Ang desperadong sigaw ni Orencio. Akma niyang susuguri ng kapatid, ngunit mabilis na humarang si Adriano. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na hindi matitibag. Dito na ginamit ni Doña Caridad ang kanyang huling alas. Humawak siya sa kanyang dibdib at ang kanyang muka ay biglang napuno ng anyong tila, nahihirapan at nanghihina. Dahan-dahan siyang napaluhod sa entablado habang mabigat ang paghinga. Ang puso ko. Vera, pababayaan mo na lang ba ang sarili mong ina? Nanginginig niyang pagsusumamo, umaasang muling maaantig ang damdamin ng kanyang anak sa pamamagitan ng matagal nilang ugnayan at utang na loob. Lumapit si Vera sa kanyang ina, ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Yumuko siya ng bahagya upang magkatapat ang kanilang mga paningin. Ma, sa loob ng maraming taon, naniwala ako na ang pagmamahal ay pagsunod kahit sa mali. Pero ngayon, naintindihan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakal. Tapos na ang pagiging biktima ko sa mga pekeng sakit mo. Tapos na ang pagiging anino ko sa mga kasinungalingan ninyo. Tumayo si Vera ng may buong dangal. Kasabay nito ang pagpasok ng mga pulis sa likuran ng bulwagan. Dala ang warrant para sa pag-aresto kay Orencio dahil sa estafa at panlilinlang. Ang ingay ng mga panayam at pagkagulo ng mga panauhin ay tila naging malabong tunog na lamang sa pandinig ni Vera. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang bulwagan, ang lugar na dapat sana ay rurok ng kanyang tagumpay bilang manunulat, ngunit naging dambana ng kanyang paglaya. Wala siyang naramdamang galit
tanging ang isang napakalalim at napakagaang pakiramdam ng katarungan na tila isang ulan na humugas sa lahat ng dumi ng kanyang nakaraan. Tumalikod siya at naglakad paalis. Kasunod si Adriano na hindi bumitiw sa kanyang tabi. Paglabas nila ng hotel, ang malamig na simoy ng hangin at ang dahan-dahang pagpatak ng ulan sa kanyang mukha ay tila isang pagbati mula sa langit. Ang ulan na dati kinatatakutan niya dahil sa lamig ay tila isa na ngayong awit ng pagdiriwang para sa kanyang muling pagsilang. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng madilim na langit na tila nakikiramay, sa pagtatapos ng isang mahabang laban, nakatayo sina Vera at Adriano habang pinagmamasdan ang pagbuhos ng ulan. Ang bawat butil ng tubig na nagmumula sa ulap ay hindi na nagdadala ng panginginig o takot sa balat ni Vera. Sa halip, ang pakiramdam ng ulan sa kanyang mga pisngi ay tila isang masuyong paghuhugas sa lahat ng dumi, pait, at pambabastos na ipinataw sa kanya ng nakaraan. Wala na ang mabigat na tanikala sa kanyang dibdib. Ang tanging natitira ay ang isang napakalalim na katahimikan na punong-puno ng kapayapaan. Humarap si Vera kay Adriano. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha ng sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Adriano, ang kanyang mahinang simula. Ang boses ay nanginginig ng kaunti dahil sa emosyon. Thank you for everything. Binigyan mo ako ng boses ng akala ko ay tuluyan na akong nawalan ng tinig. Ngayong tapos na ang lahat, handa na akong magsimula muli. Siguro kailangan ko nang hanapin ang sarili kong daan. Natigilan si Adriano. Ang lamig ng gabi ay tila mas lalong tumindi nang marinig ang salitang pag-alis. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga kamay ni Vera. Ang init ng kanyang palad ay tila isang mabisang gamot sa anumang natitirang lamig sa katawan ng babae. Tinitigan niya si Vera nang may katapatang tila kayang basahin ang bawat nilalaman ng kaluluwa nito. Vera, my house was just a building of cold walls and expensive furniture before you came. Ang pag-amin ni Adriano, ang boses ay puno ng lalim at sinseridad. You didn't just teach Luciana how to read books. You taught me how to read my own heart again. Ang katahimikan sa bahay ay hindi na nakakatakot dahil sa presensya mo. Please, huwag kang aalis. Ang tahanan ko ay hindi ang mansyon. Ito ay kung nasaan ka. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na agos na dumaloy sa buong pagkatao ni Vera. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya kailangan dahil sa kanyang silbi, kundi dahil sa kung sino siya. Sa gitna ng dahan-dahang pagpatak ng ulan sa paligid nila, dahan-dahang inabot ni Adriano ang mukha ni Vera. Sa isang napakalambot na kilos, idinampi niya ang kanyang mga labi sa noo ni Vera, isang sagradong pangako ng proteksyon, pagrespeto, at isang pag-ibig na hindi kailanman mananakal. Ang bawat mabilis na tibok ng kanilang mga puso ay tila isang sabay na awit ng paghilom. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mabilis na mga hakbang sa basang aspalto ang kumuha ng kanilang atensyon. Lumabas si Luciana mula sa hotel. May dalang dalawang malalaking payong at isang ngiting hindi na mapawi. Tumakbo siya patungo sa kanila at walang pag-aalinlangang sumingit sa gitna upang yakapin si Vera ng napakahigpit. Mama Vera! Ang masayang sigaw ni Luciana. Ang boses ay puno ng kagalakan na tila isang batang nakahanap ng kanyang nawalang kayamanan. Let's go home. Naghihintay na si Manang sa atin. I want to hear the rest of your story tonight. Ang salitang Mama Vera ay tila huling piraso ng puzzle na bumuo sa puso ni Vera. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya ang guro na walang paaralan o ang anak na itinakuwil ng sariling dugo. Natagpuan niya ang kanyang tunay na pamilya sa piling ng dalawang taong ito na naniwala sa kanya sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi. Magkakasunod silang naglakad patungo sa sasakyan, nagsisiksikan sa ilalim ng iisang payong
kahit na mayroon silang dalawa, habang ang tunog ng kanilang sabay-sabay na pagtawa ay tila mas malakas pa kaysa sa ingay ng ulan. Ang daan pauwi ay hindi na madilim. Para kay Vera, ang bawat kislap ng ilaw sa kalsada ay tila mga bituin na bumaba upang gabayan sila patungo sa isang buhay na punong-puno ng bagong pag-asa at wagas na pagmamahal. Makalipas ang isang taon, ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumasayaw sa mga bintana ng isang bagong gusali sa gitna ng Quiapo. Hindi ito isang marangyang hotel o isang malamig na opisina, kundi isang tahanan ng mga pangarap na tinawag na silid ng ikalawang buhay. Ang bawat istante ay puno ng mga aklat na dumaan sa ulan at putik. Ngunit ngayon ay maayos na nakabihis at handang basahin ng mga batang dati ay walang ibang hawak kundi dumi ng kalsada. Ang tunog ng mga pahinang binubuklat ay tila isang banayad na kumpas ng musika at ang matitining na kislap ng tawanan ng mga bata ay pumupuno sa bawat sulok ng silid, nagbibigay ng buhay sa pangarap na minsan nang pinatay ng kasinungalingan. Sa gitna ng silid, nakaupo si Vera habang pinaliligiran ng mga musmos na nakikinig sa kanyang bawat salita. Wala na ang bakas ng panginginig sa kanyang boses. Ang bawat pangungusap niya ay puno ng tatag at tamis. Hindi na siya ang guro na itinakwil, kundi ang liwanag na nag-aakay sa mga nawawala. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang isang luma at makapal na sobre na kadarating lamang kaninang umaga. Galing ito sa kulungan mula kay Orencio. Sa loob nito ay isang liham na puno ng mga salitang humihingi ng tawad, mga pangakong magbabago, at ang balita na si Doña Caridad ay nananatiling tahimik sa kanilang lumang bahay, nilalamon ng sarili nitong kahihiyan. Dahan-dahang itinabi ni Vera ang sulat nang may malalim na buntong hininga. Sa kanyang puso, wala nang puwang ang galit. Pinatawad na niya ang kanyang pamilya, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan. Ngunit ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinili niyang manatili sa piling ng mga taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Ang tunay na kapayapaan ay nahanap niya hindi sa pagbawi ng nakaraan, kundi sa pagyakap sa kasalukuyang puno ng katotohanan. Lumapit si Luciana, na ngayon ay isa ng masigasig na volunteer sa aklatan. Hawak ng dalaga ang isang baso ng gatas at isang matamis na ngiti na dati ay imposible mong makita sa kanyang mukha. Mama Vera, kailangan mo ring magpahinga. Ang malambing na paalala ni Luciana habang inaalalayan si Vera na tumayo. Ang tawag na yon ay nananatiling pinakamagandang himig sa pandinig ni Vera. Isang patunay na ang pag-ibig ay hindi laging nagmumula sa dugo, kundi sa mga pusong nagpa siyang maging isa. Mula sa pintuan pumasok si Adriano. Ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap at dumapo kay Vera. Puno ng isang paghangang hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Lumapit siya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa baywang ni Vera, isang kilos ng proteksyon at wagas na pagmamahal. Sa isang napakaingat na galaw, ibinaba ni Adriano ang kanyang palad at marahang hinaplos ang bahagyang umbok sa tiyan ni Vera, isang bagong buhay na dahan-dahang nabubuo sa ilalim ng kanyang puso. Isang matamis at tahimik na sandali ang namayani sa kanilang dalawa. Isang pasasalamat sa tadhana na nagdala sa kanila sa gitna ng ulan upang mahanap ang isa't isa. Tumingin si Vera sa labas ng bintana, kung saan ang langit ay muling nagbabadyang magbuhos ng ulan. Ngunit hindi na siya natatakot. Alam na niya ang lihim ng buhay. Ang bawat patak ng ulan ay hindi lamang nagdadala ng lamig. Ito ang nagdidilig sa mga luhang itinanim sa lupa upang ang mga pangarap ay muling sumibol at mamulaklak. Sa kanyang huling pagninilay, isang malalim na boses ang tila bumubulong sa hangin. Isang aral na mananatili sa puso ng bawat nakikinig
sa kanyang kwento. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa pangalang dala natin mula sa pagsilang, kundi sa mga taong handang maniwala sa atin kapag ang buong mundo ay nakapikit. Ang katotohanan, gaano man ito katagal ibaon, ay laging makakahanap ng paraan upang lumitaw, gaya ng araw pagkatapos ng bagyo. Sapagkat sa dulo ng bawat sakit, laging may naghihintay na ikalawang buhay para sa mga pusong marunong magpatawad at patuloy na nagmamahal.